O eto mga bossing, pakinggan po natin yung lawyer, attorney ni Ramil Madriaga mga kababayan. Doon patungkol po ito doon sa mga nangyari, doon sa mga hearing po sa loob ng Kongreso o doon sa clarification po mga bossing. Sa 18 Marines, puro Kaibigan natin, si Balita at Kaalaman, nandoon na ho, mga kababayan. Pakinggan ho natin. So ito po kasama po natin ang abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Palad. Attorney, mukhang hindi kayo kumain ka. Pakisuportahan po, si Kaalaman, mga kababayan. Balita at Kaalaman TV. Diyan sa Facebook, namamayagpag to. Ito, isa sa pinakamalakas na vlogger ho. Game. Attorney Palad, banat! So ito po kasama po natin ang abogado ni Ramil Madriaga, si Attorney Palad. Attorney, mukhang hindi kayo kumain kanina. Ano pong nangyari? Nakita po natin sa mga ibang kagaya nung sa 18 Marines, puro agaw ng mic yung mga abogado kayo po. Parang Oo naman. Kung makita nyo ho, mga boss chief amo sir, yung 18 marites, halos nakaganyan lang po. Nagaantay doon sa sasabihin ni Baligod. Di ho ba? Kung titingnan nyo din po yung pagkakaiba nung kay Madriaga, na talagang tuloy-tuloy yung pagsasalaysay versus po doon sa 18 Marines, parang mga takot eh. Biruin nyo naman ho, mga boss chief amo sir. No? Normal naman pong pag iniimbestigahan, iisa-isahin silang tanungin. Sa kanila, pagmumukain pa nila na parang illegal po yung gagawin ng NBI na isa-isa silang tanungin. No? Tsaka more on, si Baligod yung nagsasalita doon. Dito si attorney, nasa likod lang. Hindi nagsasalita. Bakit? Kasi alam niya sa sarili niya na lahat ng sasabihin ni Madriaga ay punto por punto at alam na alam ni Madriaga yung mga nangyari dati na isinasalay sa iyo sa Kongreso. Di ba, Elizabeth Tamura at Mintik Latchika? hindi po namin kayo masyado napansin. Actually, ang ginagawa ko lang kay Ramil kanina, kinakalabit ko, sabi ko, baka gusto mong mag-break para kumain tayo. Ayaw eh. Hindi siya nag-breakfast, hindi siya nag-lunch. Sabi ko, kaya kinakalabit ko siya, baka gusto mong mag-raise ng hands, mag-break ka. Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo mga bossing. No? Kapag ka ikaw, alam mo yung katotohanan na ibinibintang sa iyo at alam mo yung katotohanan ng mga sasabihin mo, no? Gusto mo matapos lahat. Ikaw pa yung kakaladkad. Ano sinasabi mo sa akin? Meron kang ini-issue sa akin, ninakaw ko yung confidential funds. Halika, umpisahan na natin ito. Ako mismo papaliwanag ko ngayon. Wag na nating ipagpabukas to. Sino po sa ating lahat, mga boss chief amo sir, yung ganito yung pakiramdam? Yung tipong hindi ka mapakali, hanggat hindi mo na ipapaliwanag. Gusto mo, kung bukas mo ipapaliwanag, gusto mo, tapos na agad yung gabi ngayon at paggising mo, nandun na agad kayo. Ganyan. Mabilisan po, no? Ayaw mong papa-interrupt ka. Gusto mo tuloy-tuloy. Ang layo ho niyan, doon sa kampo ng vice-presidente. Nakita nyo, ang vice-presidente ni hindi nga makaharap po kay Ramil Madriaga. Sabi ulit nung kaibigan natin na si Sir Bench, delikado na ang mga DDS. Binanggit ni Caramil Madriaga, pati magnetic lifter, pinangalanan pa. Lahat alam eh. Ayaw, tapusin na natin to. So, ang kagandahan naman doon sa kanya, yung pagsagot niya is straightforward. Kita mo yung mannerism niya. Opo, totoo. 100% rektahan no, di ba Ma'am Len de los Santos? Yung demeanor niya, yun yung tinatawag namin na pag nagtitistigo ka sa korte, yung bilis ng pagsagot, hindi ka nagbabasa sa papel. Makikita mo talaga yung sinasabi ng affidavit niya. Alam na alam niya talaga yung kwento. Hindi niya kinakailangan magbasa. Hindi mo makikita doon at any single time na isang tanong niya, lumilingon siya sa akin, nagpapa-assistant. So, maobserbahan mo, nagte-text nga lang ako, nagbabasa lang ako, tuloy-tuloy siyang sumasagot. So, very happy. Nakikita ko ho mga kababayan, malapit na po ang nitong dalawa. Malapit na pong magwagi itong dalawa na ito mga bossing. Kami doon sa nangyari. Kaya yung 18 marites at isama mo na si Gutesa,
napaka-flat kapag kayong sila yung mga nagsasalita po. O hindi ko sinabihang flat si si Chaicher ha. Na wala ko sinasabing flat si Chaicher. Ang sinabi ko ho mga kababayan yung Orly Gutesa at yung 18 Marites kumbaga walang emosyon, walang kahit ano. Yung kay Madriaga ho mga kababayan siguro nalungkot na yung tao. Biruin mo, grabe, sobrang pagmamahal ko dito sa mag-amang ito, dito sa pamilyang ito. Tapos ito ang gagawin nila sa akin. O, di ba? O, shout out natin. Si Chaicher, hindi huplat yan, mga kababayan. O. Hindi namin alam na ganun siya kagaling sumagot. Kasi pag nakausap namin sa jail yan, mahinaon yung boses, malumanay. Pero kanina, akala ko magpe-preside na rin Magaling siya sumagot. Na-impress din kami. Kaya nga po kasi yung mga nakaraang pong mga, di ba, yung mga sa social media, mayroong mga nilalabas na mga iba't ibang mga witness. Nakita naman po namin yung mga demeanor noon, parang kailangan may tagasalo, di ba, ng mga abogado at dito. Ang mga palingon-lingon ho yun. Dito kay Ramil Madriaga, wala, tuloy-tuloy. No? Talagang buong 10 oras, mga bossing. Tapos at sumasagot talaga. Ito nga po, sabi nyo nga po, tuloy-tuloy. Well, nakikita natin yung ganun minsan. Pag tatanungin yung resource person, ipapasa yung mic sa abogado. Pero kanina, Sa inyo, hindi namin nakita. Pero doon sa 18 Marites, tsaka doon kay Orly Gutesa, yung kay Orly Gutesa, sinasalo pa nga kahit hindi naman nagpapasalo talaga, taga-abot nga lang ako ng papel kanina Di ba, mapupuna mo. Pinapabasa sa kanyang paragraph. Sabi ko, you read paragraph 71. Ayaw ayaw. Talagang magsasalita lang siya based on his recollection. Doon lang siya napilitan tumingin sa affidavit nung pumunta na sa mga annexes, yung mga photos, di ba? Pero the rest, sabi nga namin, ibang klase. Ayan na, kompleto Ricardo po. Mga bossing, tingnan niyo po yung pagkakaiba din, ha? 18 Marites at saka si Orly Gutesa. Ang mga pinapakita sa sambayan ng Pilipino ay yung mga male-maleta. Male-maleta na bigla na lang itatayo dyan, tapos meron na sa harap na eroplano, okay na yun. Ano na daw po yun, mga kababayan? Kumbaga, ebidensya na daw po yun. Yung mga utong mga DDS nga, sasabihin, uy, naku, tingnan nyo, yung mga mali-maleta, grabe na talaga ang ginagawa nila. Ganyan po kauto-uto yung mga DDS. Yung kay Ramil Madriaga, papakitaan ka, manager's check, 84 million ang nakasulat. Yung mga litratong iba pa, yung mga pagsasabi niya, bangko, address, kung anong branch, di ba? Kumpletos, rekados ho, mga kababayan. Malayong malayo doon sa mga pinanggigibalang po nila sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nahuhuli sila. Kumbaga talagang galing sa kanyang talaga experience at hindi gawa-gawang mga istorya. Ito pa po isa napansin ko kasi sinasabi po nila na hindi po credible ang inyong kliyente pero handang execute ng bank secrecy waiver. Yeah, actually nagpirma na kami kanina ng waiver of bank secrecy law. Isa pa yan. Yung Thunders o yung matanda na nandun sa Hague, nung hearing sa Congress. Umpisa pa lang may pagkayabang. Mag-resign or whatever kung anong gawin ko dito. Pirmahan ko yan, yung na yan. Kinalauna siguro mga 3 oras, mga kababayan. Mga 3 oras po. Yung lumipas, ipinaalala po ni JJ Suarez. Pwede na po ba natin na pirmahan yung waiver, dating Pangulo? Biglang hirit. Ano po kapalit? Sampalin ko siya sa publiko. Tapos biglang mo. Di ho ba? Ito hindi. Malaglag kung sino malaglag. Pirmahan ko. Yung waiver na yan. Ipakita natin. Sabi ni Founder, si Balita at Kalaman po ba? Naririnig ko, Ninong, si Balita at Kalaman yan.
para patunayan na daang milyon talagang pumasok sa bank accounts niya. So sabi ko sa kanya, buksan natin lahat yan. Sige attorney, kasi ang daming bank accounts dyan na hindi ko naman inopen pero may pera pumapasok. So sabi niya, sige pirma natin yung waiver na yan. Naintindihan naman niya. Di ba? Tapos yung ang ano nga po nun, how ironic kasi yung nagsasabi sa kanya na hindi siya credible, yun po yung mga ayaw pumirma sa mga bank secrecy Oo. waiver, ayaw maglabas ng salin, pinipigilan po yung mga Magaling talaga mag-interview itong si Balita at Kaalaman ho, mga kababayan. Kaya suportahan niyo po yan doon sa sa kanyang Facebook page. Lahat, sabi nga niya, pati mga payment niya ng mga taxes, kaya niyang i-waive yung sa mga BIR record. Speaking of taxes, di ba? Yung mag-asawa, nagpapatulong na naman sa korte na huwag mabuksan yung kanilang mga tax o yung ITR, etc. Niya, yung bank account is number 1 to show transparency na malaman. Kailan dadating si Sentry? I am Batman, Sir Benj. Kailan yung susunod na pagdinig? Kasi syempre ilalive din ho natin yan, mga kababayan, no? Susubaybayan na po natin yan. Kailan dadating si dating Senador Antonio Trillanes? Talagang yan, mahirap po yan. Rektahan, bigatin po kapag kayan ang humarap sa kanila, mga bossing. Ng tao na naging dami. Inamin naman niya, no? Naging dami siya, naging bagman siya, naging dami, dumadaan yung pera sa kanya. Sabi ko, buksan natin yan just to show the people kung ilang 22nd of April. Next week lang, Kasi 15 na ngayon, Sama-sama tayo dito, ilalive natin yan, mga kababayan. daang milyon ang pumasok sa bank account. Tama po, no? Saka ano ba naman yun? Kasi ganun din naman kung ang gusto niya, di ba kasi kung aayawan niya na lumabas itong mga bank transactions na to, parang pinagtatanggol niya yung mga taong nagpo-prosecute din sa kanya ngayon, di ba? Yeah, precisely. Kaya nga sabi namin, buksan mo yung bank accounts mo, pakita natin, aminin mo kung may kinuha kang pera, aminin mo kung nakinabang ka dyan, wala namang masama, di ba? Yan po yung mga kinatatakutan nung kampo ng mga Duterte, mga kababayan.